Magandang gabi po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay talaga palang hindi makakasuhan si Martin Romualdez sa flood control na usapin. Bakit po? Alam mo ba langga? Nabili pala ni Martin Romualdez ang Island Cove ng mga Rimulya sa Cavite. Nabili niya. Yan pala. So, alam niyo na, ang ombudsman na siyang dapat kakaso ay hindi nakakaso. Kaya ligtas si Martin Romualdez sa usapin sa flood control na corruption. Ganon kalakas ang Rimulya. So ngayon, pag-usapan natin. Ito po. Ito yung kwento dyan. Yung istorya po ng Island Cove, sumikat po ito, yung Island Cove, nung nabili ito ni Kevin Wong na anak ni Kim Wong. At nilagyan ng mga pogo. So 2018 ito binili ng kumpanya ni Kevin Wong na pangalan ay First Orient International Ventures Corporation, FOIVC. So ayon kay John B. Cremolya, hindi niya binanggit kung magkano ang benta. Pero pakiramdam namin ay nasa 7 billion. Tingnan natin. Pero binanggit lamang ni John B. Cremolya, ang binayaran nilang capital gains tax ay 400 million. So kung 400 million, magkano ang benta? 6% ang 400 million ng capital gains tax. Ang halaga niya, tama nga, 6.7 billion pesos. 6.7 billion pesos po ang bili ng kumpanya ni Kim Wong tsaka ni Kevin Wong, na anak ni Kim Wong, sa Island Cove mula sa mga Rimulya family. Ngayon, paano ito napunta kay Martin Romualdez? Ganito po yung nangyari. Nung nabili na at nagsara na yung Pogo noong November 2024, kasi nga nag-utos si BBM na isara na ang Pogo, ay nangyari nito ay sorry, ay binenta rin ng anak ni Kevin Wong. So yung pagbenta nila, palugi ang pagbenta. 2.8 billion. Bakit palugi? Totoo bang palugi? Bakit 2.8 billion lamang? May tinatawag po kasi tayo na may tinatawag tayo na pandaraya po sa bentahan. Ay, Pastor Rodi Rabi, good morning. Good afternoon pa, good evening pa. So, may palugi, sinadya na binili na 2.8 billion pesos. Ang buong Coblandia, mga 40 hectares yan. So, binili ni Romualdez sa pamamagitan ng kanyang kumpanya na
pag-ari na rin niya yung EEI. Yung EEI, nakabili ng shares of stocks diyan si Martin Romualdez. At binili ng EEI sa halagang 2.8 billion pesos ang Island Cove. At kasama sa binili diyan, yung mga building na naitayo ng Pugo. Jackpot, no? Noon, lupa pa lang, nung binili ni Kim Mong mula sa Bang Rimulya, 6.7 billion pesos binili ang Island Cove. Nagbayad nga sila 400 million na capital gains tax. So ngayon, nung binili naman ng EEI yan, nitong kailan ba na binili ng EEI? Ito pa, kunin natin. October 2025. Na matapos masara noong November 30, 2024, base sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, ang Island Cove na hindi na siya Pugo ay ibinenta sa EEI Corporation na isang Yuchenko-backed na construction firm. So binili ang FOIVC mula sa KC Land Oriental Pacific Incorporated sa halagang 2.8 billion pesos. At gagawin na ito mixed-use development at ang dating Pugo site bilang bahagi ng kanilang real estate expansion. So, si Martin Romualdez po sa EEI ay siya po ang may-ari ng 20% ng EEI. At binili niya ito sa pamamagitan ng kanilang mother holding company na RYM. Hindi ko alam anong ibig sabihin ng RYM. Siguro ang R. Romualdez. Ang Y siguro Yeda. Tapos ang M. Martin. So binili nila, may halaga siya na 20% stake. Tapos, ang CEO ng EEI ay si Henry Antonio, na fraternity brother ni Martin Romualdez sa UP College of Law. So si Henry Antonio, noong Marso 2025, ay binili ko ng kumpanyang EEI ang 20% na share ng Romualdez. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, para iwasan ang pagbayad ng capital gains tax sa shares of stocks, ay corporation mismo bumili sa kanyang shares. Mula kay nang hinahawakan ni Romualdez. Pero yung mga ganung bentahan po ay tinatawag niyang patago. Tinatago ang totoong may-ari, kung sino may-ari. So, ibig sabihin, tinatago po ni Romualdez na siya pala may-ari ng EEI Corporation. Na ngayon, ang EEI ay binenta niya sa EEI ang shares of stocks niya na 20% sa halaga na 1.25 billion pesos daw. Niwala ba naman kayo dyan? Ano lang yan, palabas lang yan. Pero sa kanya pa rin, siya pa rin may-ari ng EEI. Yan ang pakiwari ko. Kasi bakit? Ang CEO, si Henry Antonio, maliban sa fraternity brand niya, ay yun din ang abogado at nagmamanis ng Benguet Mining Corporation na pag-ari naman ng mga Romualdez doon sa Benguet. At si Henry Antonio din ang lumalabas na presidente ng AMY Incorporated na bumili ng 130 million na bahay ni Romualdez sa Amerika. Binili na lamang, binili lamang ng $1. Grabe. Saan ka ba makikita $1 ang pagbenta? Yun po ay mga style, mga liring, tinatago
para preparasyon po yan na baka habulin ang mga kinita niya sa flood control projects. So because of that, na binili na ni Romualdez ang Island Cove, sa tingin mo ba hahabulin pa ba siya ni Remulla? Kaya si Remulla, pag nagsabi siya, ay wala daw siyang sasantuhin doon, ay ambot sa imo Remulla. Hindi mangyayari yan. O, nakita nyo na? Kita nyo na? Ang totoong dahilan? Hindi mangyayari na kakasuhan si yung pinaka-guilty sa lahat, si Romualdez. Ohio, gozaimasu, Mary Jane Andrade. So, Melinis J, good evening. Kanusta man in taon ni sila silutan, oy grabe. O, sabi niya, kailan kayo ito sila paparusahan ng Panginoon. Rodi Rabi talagang mayaman at tambaluslos at magaling magnegosyo, lalo na sa flood control projects. Grabe. Talagang kinain niya lang gusto ang Pilipinas. Grabe. Wala ka maasahan dito sa Remulla na to. Kasi ganun din, kakampi niya si Romualdez. So, pustahan tayo, hindi makakasuhan si Romualdez. Kakasuhan nila si Elizalde, pero may pasabi, huwag kang umuwi. Ganon sila magtago. Willing naman si Saldico na magsakripisyo. So, mangyari na bibili ng citizenship si Saldico sa ibang bansa, sa Europa. Hinulog niya na yung pera doon sa Liechtenstein o di kaya sa Monaco o Luxembourg. Kasi yun po mga bansa sa Cayman Island. Yan po mga bansa na hindi sakop ng AMLAC. So kita nyo ng pagpatago ng ano. Tapos, si Martin Romualdez, ang nalaman natin, na nabili niya rin sa pamamagitan ng flood control projects na kinita niya. Nabili niya rin yung bahay ni Michael Young doon sa 19 Nara Street sa Forbes Park. Sigurado by the billion siya, kaya kalahating billion siguro yun. At may bahay din siya, matagal na yung bahay niya sa 42 McKinley Street, Forbes Park, Makati. Yung pala, 12 pala lahat ang mansion kuno ni Martin Romualdez sa loob ng Forbes Park. Kung ang isang mansion ay 1 billion, 12 billion na yun. Grabe itong taong ito. So, nilamon na tayo. Kinain tayo sa sarili nating mantika. Ganun po nangyari sa atin. So, grabe no, si Henry D. Antonio, Martin Romualdez, matindi. Hindi na siya mahahabol. At isa pa, maraming control na media si Martin Romualdez. Siya ngayon ang kumukontrol sa kumpanya ng dyaryo kung saan ako nanggaling, yung People's Tonight. Siya nagkukontrol ngayon ng Philippine Journalists Incorporated. At siya rin ang may-ari na ngayon ng Manila Standard Today. At yung ABS-CBN na teleradyo, nako, siya rin ang may-ari. Kaya huwag kayo magpaniwala dyan sa teleradyo na yan. Ano yan? Hindi sila nagpapalabas ng balita dyan kontra kay Martin Romualdez. So sa ngayon, ang takbo ng Journal Group na kung saan ako nanggaling, actually nagsimula in 1972, tinayo ng martial law. Ang original owner, lumalabas dyan si Benjamin Kokoy Romualdez na tatay ni Martin at kapatid ni Imelda Marcos. So, sinequester ng gobyerno sa panahon ni Cory at yan ay kumaso na matagal. Hanggang sa noong 2004 ay ibinalik kuno kay Rosario Olivares. Pero si Rosario Olivares ay tuta labang ng mga Romualdez. Kuno si Olivares ang may-ari. Pero totoong may-ari ay si mga Romualdez. Kaya kinuha niya ng anak ni Romualdez, si Philip Romualdez. Philip ba?
Basta siya ang humawak. Tapos, pagkatapos ng kinuha nila, binili rin nila kay Razon ang Manila Standard. Originally, ang Manila Standard ay pag-aari ng Elizalde Group of Companies noong 1987. At pinasa ito kay Soriano Yatchenko at saka Razon Groups. Noong 2010, ay na-acquire ito ng Romualdez Group mula sa Enrique Razon. Kaya lang, sister publication nila kami at isa pa, nakuha rin nila, nabili rin nila, parang nakuha na din nila ang Inquirer. Kasi si Prieto, na anak ng Inquirer, ay naasawa naman ng isa pang Romualdez. Si Benjamin Romualdez Jr. So, sila na ngayon, eventually, pati yung Inquirer, ay sila na rin ang may-ari. So, ganun po siya kalakas. So, kung ganun siya kalakas, hindi siya talaga titirahin dito sa flood control project. Kaya maiyak na lang tayo. Ito pa yung RYM, yan ang yung holding company nila. Ibig sabihin, holding company, yan naghawak ng lahat ng kumpanya. Business Management Corporation, isang holding company ng Romualdez family na may malawak na interes sa media, real estate, mining at construction. Binggit mining sa kanila din. Ang mayoryang pag-ari sa Prime Media Holdings ay ito ay publicly listed investment holding company na may 54.52% shares ang PMHI. So Prime Media Holdings ay kontrolado ng RYM. So ibig sabihin ng RYM 54.52% ang pag-ari. At kontrolado nila ang Media Servicio Production Corporation na isang joint venture ng Prime Media at ABS-CBN. Kung saan 51% ang pag-ari ng Prime Media ni Romualdez at 49% lamang ang ABS-CBN na pinapatakbo ng DWPM Radio 630 at Teleradio Servicio. Sa Philippine Collective Media Corporation naman, dating pag-ari ni Martin Romualdez na ngayon bahagi ng Prime Media sa pamamagitan ng share swap. So grabe ang layering ng ownership nila. Ayon sa Media Ownership Monitor, ang RYM ay pag-ari ng Trans Middle East Philippines Equity, TMEPEI, na 99.9975 pag-ari ni Luz David, isang kilalang associate ng Romualdez family. Bagamat hindi direktang lumalabas ang pangalan ni Romualdez ay sa mga dokumento may mga official sa Prime Media at MSPC na fraternity brothers niya sa UP. Upsilon Sigma Pi. So ang connection talaga niyan, buod niyan ay sa RYM, Business Management, mayorya na pag-ari ng Prime Media Holdings, at ang Prime Media Holdings naman ay kontrolado naman ng Manila Media Servicio Production Corporation at PCMC. Ang Romualdez family naman ay may direktang control sa Manila Standard at Philippine Journalists Incorporated. So, yan po ang nakikita natin. Sa Inquirer naman, ang connection na naman niya ay si Maria Alexandra Sandy Prieto Romualdez, na CEO ng Inquirer Group of Companies. Asawa siya ni Benjamin Philip Q. Romualdez, kapatid ni Martin Romualdez. Kaya bagamat hindi pag-ari ng RYM ni Martin Romualdez ang Inquirer, may relasyong pampamilya na sa pagitan ng pangungunahing personalidad sa dalawang panig. So, ngayon, kung titingnan mo, ang pag-ari ng Inquirer noon ay nagsimula, na umbrella company ng Inquirer Group ay pag-ari ng Pinnacle Printers Corporation na holding company ng Rufino Prieto family. At saka Excel Pacific Holding Corporation na may 25% stake. Marixie Rufino Prieto, matriarch ng pamilya, na dating chairperson ng Inquirer. Sandy Prieto Romualdez, CEO. So, yan po ang masakit
na kwento sa buhay natin. Wala tayong maasahang katarungan para sa na maparusahan ang isa sa pinakautak ng flood control project. Kasama diyan si Bongbong Marcos at saka si Martin Romualdez. What Martin does, Bongbong knows. What Bongbong does, Martin knows. Yan. Kung ano ang kung anong trabaho ni Martin, alam ni Bongbong Marcos. Kung anong trabaho ni Bongbong Marcos, alam ni Martin Romualdez. Kaya po, wala na goodbye Philippines na ito po. I'm telling you, goodbye Philippines ito. Hindi masasauli itong pera na nanakaw. Bibibihin nila, diskarte nila yan na hindi pa uwiin si Elizalde sa Pilipinas. Diskarte nila yan. Lumuha man tayo ng dugo, hindi po mahuhuli si Saldico. Ang mahuli lang dyan, yung mga kaya kay Diskaya, yung mga kontraktor lang. Kaya ayaw nila na magiging state witness Diskaya. Ang totoong kwento dyan ay takot sila na magkwento na matupupunta sa mga politiko na pinoproteksyonan nila. So, kung may ibang politiko ba sila na pwede nilang ilatag, iyon lang sa kanila ni Saldico. Pero sa pangalan lang. At sa pangalan, at andun siya sa Europa, nagtatago. May isa pa, iba pa lang congressman na yariin. Pero hindi yon concern nila. O, niyari lang magkapatid na Yap, si Edvic Yap, at saka si Eric Yap. Yung congressman yan doon sa Axia isa-isa. Dati, Axia isa sila pareho. So ngayon, district congressman na si Eric Yap sa Benguet. So, ladies and gentlemen, ang tanging masabi ko lang dito, magdasal na lang po tayo at wala po tayong maasahan. Ganun na lang po. Ang Rimulya, ulitin ko, binili ni Martin Romualdez ang Island Cove ng mga Rimulya. Paano mo ngayon iisipin na papakulong ni Rimulya si Romualdez? Manigas lang mata natin ito. Pastor Rodi Rabi, yan, natin, nakita nyo na, Mary Jane Andrade, ay Ohio, Gusay Baso din. Rodi Rabi, tapos Melin SJ. Good evening, Engineer Tirador. Kanus Aman, Kanus sa Silutan. Kailan pa parusahan? Si Modern, good evening, Sir Toto. Elisa Magillion, bakit po mayaman pa yung mga yan at may sariling island? Yan ang hindi natin alam kung paano. Ang alam ko po, si Martin Romualdez din po yung tao sa likod ng Pugo diyan sa Cavite. Kasama si Rimulya diyan. Kaya pinagluloko lang nila tayo eh. Ngayon yung mga Pugo na yan, yun na ngayon nagsasabi naging pigo. Yun yung mga sa loob natin mga online gaming. May mga tong-it. Sila rin yan. Kinonvert na nila sa kanila rin yan. Kumbaga kinuha nila yung style, pati technology. So paano na yung safe si Tamba sa mga Rimulya? Safe na po si Tamba. Rodi Rabi, tandaan natin ang lahat ng nakaw ay nawawala rin at nakawin rin ni Satanas at tuloy sunugin sila sa impyerno. Alam lahat ng makapangyarihan Diyos, kaya magsisisi na sila lahat. Sa lahat ng kamatan, darating din ang indulto nila. So, Mary Jane Andrade, Daisuke, kuya. So, paano ngayon yan? Magdasal na lang po tayo. Para sa Pilipino, dasal na lang po ang para sa atin. Ay, Tamba, Bangag, Saldi, tingnan mo ang ginawa nyo. O yan, nasabi ni Pastor Rodi Rabi. Mangyari yan kung nangyari kay Saddam Hussein, kay Gaddafi, kay Sukarno, at nangyari rin yan kay yung Romanov family, 113 years na naghari sa Russia. Ganon din sa Romania, yung Teotescu family. Grabe.
Sa Yaismin, matagal nang sinasabi ni BP na si Martin at ko may hawak ng kaban ng bayan. Pero daming bulag, PP at bigi. Buwisit ng gobyerno ito. Ayan, bit-bit na ni Freddy Aguilar sa kanyang libingan ang kantang madilim ang iyong paligid, hating gabing walang hanggan, anyo at kulay ng mundo sa'yo'y pinagkaitan. Huwag mabahala kaibigan, isinilang ka mang ganyan, isang bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. Mahirap yung totoong yung pabulag-bulagan yung mahirap. So si Noel Bartolata, good evening po sir, thanks sa info at hindi namin alam na si Romualdez ang may-ari ng Cove Island. Si Romualdez na ngayon ang may-ari ng Island Cove. Kaya nanggaling iyan sa pamilya Remulla, kaya hindi siya ipapakulong ni Remulla. Tandaan nyo yan. Okay, paki-share po sa mga, lalo na sa mga replay, ay please don't skip the ads. Nakikiusap ako na madadami ang ating lahi dito. Sana, imposible man, sana magkaroon ako ng 10 million na subscribers. At kung magkaroon ng 10 million subscribers, tatakbo na ako presidente. At kung magpresidente ako, papalitan ko ang sistema ng katarungan. At mula sa pagiging judge lang ang nagdesisyon na mabigyan naman ng pera, matatakot, kayang maghabol ng promotion, pumutok agad pabor sa mga mayayaman ang mga desisyon. Kaya laging lugi sa mga kasuhan ang mga poor. Ang mga poor ay walang karapatan. Mga imol kung sa Ilonggo pa. Mga mahirap, mga dugyot. Ang hirap, sa totoo lang, kayo mga public attorney's office, hindi ko po kayo, alam ko matatalino yung abogado nyo dyan. Please naman baguhin yung serbisyo ninyo. Kulang po sa puso ang serbisyo ninyo. Marami na akong tinutulungan ng mga kliyente na dating kliyente nyo. Hindi ninyo binibigyan ng puso. Baliwala lang sa inyo kung makulong ng tao. Hindi ko lang sasabihin ko anong kaso yon. Hindi ko sabihin kung sinong lawyer yon na ngayon piskal na. Pero may isang kaso na kung saan, akalain mo ba naman, hindi pinag-aralan ng PAO na maayos ang kanyang kaso? Magaling siyang abogado. Nakikita ko, nabasa kong cross-examination niya. Magaling. Ang problema lang, bakit siya umamin sa korte na yung kliyente niya na inakusahan ng pang-hold up sa isang restaurant ay pumayag siya para sabihin na yung isa sa kliyente niya ay nahuli ng pulis sa ibang lugar kinabukasan na magkapareho ang damit. Bakit mo inamin yan, attorney? Piskal ka na ngayon. Kawawa naman, hindi ka ba nagre-research o talagang sadyang recklessness mo lang talaga? Kaya ganoon po ang aking inaasam-asam na dapat sa tao na ibigay ang kapangyarihan sa paghusga sa lahat ng korte, sa tao na ibigay ang kapangyarihan sa pagsasabi o paghusga kung sino ang dapat kakasuhan sa ating mga criminal courts. Sa tao na rin ibigay ang karapatang paghusga sa kung sino ang may kasalanan sa lahat ng mga public officials na ating kinakasuhan. Kagaya kay Joel Villanueva. Kung mga tao ang nidesisyon yun, hindi si Carpio Morales, hindi na babaliktad sana yun. Ang problema lang kay Joel Villanueva, nung kinasuhan siya sa paglustay ng pera sa pamamagitan ng paglalabas ko ng proyekto na guni-guni, Ghost Project, na ginawa ito sa Davao de Oro, na kung saan pinapalabas na nakatanggap ang mga farmers ng mga seedlings, ng mga abono, ng mga farm implements. Pero katotohanan, hindi pala binigay. Kwento lang, nilista lang ni Janet Napoles
ang mga pangalan na kuno nakakatanggap ng pera. Pero hindi naman totoong nangyari. Ngayon, sinintensyahan ni Carpio Morales si Joel Villanueva. Ang problema lang, ganito ang ebidensya. Ang ginamit ni Carpio Morales na ombudsman na dahilan no bakit sinabi niya guilty si Joel Villanueva ay ganito. May sulat si Joel Villanueva doon sa ahensya ng pamahalaan na mag-i-instruct, magsasabi, ilipat mo ang pundo ng PIDAPCO doon kay Napoles. Yun ang sulat na yun ang binasihan ni Conchita Carpio Morales para sabihin na guilty si Joel Villanueva. Adios! Amel mo titalib. Miyatan. Ang nangyari po, ang katotohanan ay inimbento kasi 2016 yun nangyari. So kung 2016, tumatakbo siyang pagiging senador. Kasi sibak party list siya. Tumakbo siya ng pagiging senador. Ginawa yon sa tingin ko lang para bababa ang boto niya. Yun pala, inimbento na, yung sulat na yun pala, nakalagay, Joel Villanueva, representative, nagkamali nilagay, buhay party list. May pirma, pike ang pirma. Ang buhay party list po ay kay brother Mike Bilarde. Ang kanya ay sibak party list. So, yan ang dahilan nung nakita ni Samuel Martires ang motion for reconsideration ni Joel at pinoint out nila, bakit mo ako isasabing guilty na ako ang sumulat? Hindi naman ako ito. Nakalagay Joel Villanueva nga, oo nga, pero nakalagay buhay party list, hindi sibak party list. At nakalagay pirma, hindi ko pirma to. So, back up ng findings ng NBI na kinumisyon ni Samuel Martires at back up ng katotohanan na yung sulat, letterhead, ay buhay party list nakalagay, inabsuelto ngayon, binaliktad ni Samuel Martires ang decision sa pag-dismiss kay Joel Villanueva. Tapos, noong February 12, 2024, ay nag-privilege speech si Joel Villanueva nung tinira niya si Saldico. Kasi binalita ni Saldico na, ikaw, ang yabang mo, Joel Villanueva, na-dismiss ka naman ng ombudsman. Pinakita niya yung desisyon na matagal na, 2019 parang absuelto na si Joel Villanueva. O yan, alaikum assalam, Amil Mutib Tali. Ay, tapos wala na talaga ang Pinas na to. Rodi Rabi, tingnan natin ang nangyari doon sa budigero na taga Valenzuela. Siya ang mapaparusahan, hindi ako smuggler ng sabu sa mahalagang 10 billion pesos. Kawawa ang budigero at masaya ang smuggler. Paano na tayong mga Pilipino? Kailan tayo liligaya na sa mga kawatan na ito? Noel Bartolata, good evening po sir. Okay, yan po ang ating yan ang ating titira ngayon at bahala na po kayo. Sana dami tayo. Sana Amil Muti, Talib, invite mo lahat ng mga Maranao saka Maguindanao na kakilala mo na mag-like and subscribe sa atin para tayo maging presidente sa 2028. O di kaya +6, 2034. Kung presidente ako dyan, gagawin ko, ulitin ko lang, gagawin ko na ang judge ay mga tao mismo. Kagaya niya, halimbawa sa BARM, sa Maguindanao del Sur, kung may kaso sa Maguindanao del Sur, sa judge, ay mga Maguindanao mismo ang kukunin na judge. At kung sa Lanao del Sur, mga Maranao mismo kukunin na judge. Hindi yung judge. Okay? Susundin natin ang formula ng Amerika at saka United Kingdom at formula ng New Zealand. Formula din ito ng Australia. Formula rin ito ng Canada. At ito rin formula na ginagamit sa Hong Kong nung hinahawakan pa ito ng British government. Pero hanggang ngayon, na umalis ng British government, hanggang ngayon, jury trial pa rin ang sa Hong Kong. Kaya kita mo ang bilis maunlad ng Hong Kong. So sa ngayon, sa Japan, bumalik sila sa jury trial.
Pero experimental pa lang sila sa ngayon. Kasi ang jury nila, composed ng isang judge at saka mga ordinaryong tao. 6. Ganon din sa South Korea. Ginagawa na nila ngayon. Okay? Sige. Sa mga lahat ng mga Muslim, langan ng mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa mga Kristiyano, may God bless us all. At saka Allahu Akbar. God is great. Sa ganitong sitwasyon, wala na tayong maasahan. Diyos na lang, si Allah na lang ang sasalba sa atin. Ganun na lang ang pag-asa natin, mga kapatid ko.